May last question ako, Direx. Bilang 17 years and 15 years in the industry and very successful. Direk, ako 20 years. Kaya mas matanda ako. Congrats sa atin. Don't feel so old. Ang ibig sabihin. Happy 2 decades. 2 decades. Grabe. By next year, over 2 decades in the industry. Ganun na yung sa akin next year. Diyos ko na nakatanda. Prayers na lang, ganon. Nasabihan ka na din Manon. Kaka-computer mo yan. Kaka-cartoons mo yan. Kaka-cartoons. Pero totoo yun kasi parang dati wala kang, parang akala mo lang tamad ng tamad ka lang. Pero ngayon parang pag hindi mo magalaw yung sarili mo or maibangon yung sarili mo, alam mong may mali. Pero before, parang feeling mo tinatamad ka lang. So parang at least ngayon, parang alam mo na may something wrong. Pero kailangan proactive ka rin kung ano yung pwede mong gawin para maging okay ka. Yeah, at I think maging yun productive. yung key, no? Parang hindi ka magpapaalipin dun sa sinasabi mong pinagdadaanan mo. You'll just find a way. Kasi may mga friends better. naman makikinig sa'yo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin makakatulong sa sarili mo. True. Sige, siguro to wrap this up, Direx, isa sa mga gusto ko ding tanungin sa inyong dalawa is a lot of people who listen to Paano Ba To, meron silang feeling nung kunyari starting in the workforce or medyo nasa second job na, yung parang feeling na ang dami na nila, paano pa ako mag-excel, paano pa ako papasok sa industriya or how will I make my mark. Isa lang ako, tas ang dami na nilang nandun na sa space na yon. Meron din ba kayong experience na ganon? Or anong advice yung mabibigay niyo sa mga nakakaramdam ng ganon? I think normal. Ako, nung nag-start ako, nung nag-start ako noon, yun nga, parang dahil nga dami kong mga kasabayan noon. Yung iba sana nag-apply sa mga film labs outside the country, ganyan. Parang meron akong ina-applyan pa rin hanggang ngayon na never pa rin akong kinukuha. So parang pag tumatanda ka, parang grabe. Parang habang tumatagal, maano mo na lang sa, parang kaya mo nang hilutin din yung sarili mo na hindi ikaw yung may problema. Parang baka meron lang silang ibang hinahanap. Baka meron lang mga nauna. Alam mo yun, parang it doesn't mean hindi ka magaling. So, normal yun na kapag papasok sila sa isang industriya na sobrang competitive, ang dami ng director, tapos gusto mo maging director. Talagang mahirap. Pero kung porsigido ka dun sa gusto mong gawin, feeling ko makukuha mo siya kahit anong mangyari. Parang hindi man ako like for example sa akin, parang hindi man ako nakakapasok dito sa ina-applyan kong workshop. Nakakapasok ako sa iba. So parang minsan, yun yung parang trip to Quiapo, na parang ikaw yung gagawa ng sarili mong Quiapo. Na parang yung gusto mong puntahan minsan, makakagawa ka ng destination na para sa'yo talaga. Ay, ganda. Taray nyo na. Philosophical. Ang hirap. Paano pag sobrang dami nyo? Inulit na lang. Agree. Sobrang yung nakaka-overwhelm to even start kasi ang dami ng ibang gumagawa ng ganon or paano ka pa mag-excel. Naalala ko yung book ni Adam Grant. Diba idol natin si Adam Grant? Originals. Yes. Sabi doon parang nagtatagalog si Adam Grant. Tiga Pampanga ba siya? Parang minsan hindi parang may merit na hindi ikaw yung una. Kasi dahil hindi ikaw yung una, makikita mo yung mga nauna sa'yo. Makikita mo ano yung mga tama nilang ginagawa, ano yung mga mali nilang ginagawa, ba't hindi nag-succeed. So usually sa mga inventions, hindi yung first na patent yung patent, hindi patent. Hindi yung first invention yung nagtatagumpay. Usually yung second or third. Kasi yung second or third, natuto na sila dun sa kung ano yung maling ginawa nung first. So, ayun, siguro hindi naman sa industriya, sa pelikula,
may space talaga for everyone. Hindi ito parang Miss Universe na isa lang yung pwedeng maging Miss Universe. Parang sa industriya, kapag gusto mong maging director, pwede ka talaga maging director. Pag gusto mong maging DOP, pwede ka talaga maging DOP. So hindi siya paunahan, hindi nga rin siya pagalingan eh. 'Di ba? Hindi rin siya parang at the end of the day ang tumatagal sa industriya yung may professionalism at yung marunong makisama sa mga tao. Yung galing, yung skills masipag. na parang habang tumatagal ka, gumagaling ka. Kaya parang yung pag looking back sa mga pelikula ko, parang kung ngayon ko yung ginawa, ganito yung ginawa ko. Pag ganito yung pagkagawa ko. Kasi parang habang tumatagal ka, habang mas marami kang taong nakakasalamuha, mas marami kang director na nakaka-work, mas marami kang projects na nagiging part of, dumadami talaga yung yung layers mo as a filmmaker. Kaya kapag gagawin mo na yung film mo or magiging DOP ka na nung first film mo, wala, ang laki na nung karga mo. At ang dami rin ng mga taong tutulong sa'yo. Dahil, naka-work mo na sila lahat. Hindi ba mga first film natin, parang, di mo na kailangan humingi ng tulong. Sila yung lalapit sa'yo na parang, uy, first film mo na, sama kami dyan. Kasi, nagtanim ka ng ng good relationships with people, 'di ba? With friends, ganyan. Tapos yun yung aanihin mo pag time na ng pag-ani mo. Kaya in the same way, parang dapat willing ka ring tumulong dun sa ibang mga tao na hindi pa nila time ng pag-ani nila. Wag rin crab mentality. Tama. Ayun. Mas na nga ngayon collaboration imbis na competition. Tsaka maganda yan sinabi niyo direct kasi parang when you're starting, it's easy to feel na araw-araw nagtatrabaho ka pero walang kinapupuntahan. Pero yun din yung na-realize ko na as long as you put in the work every day, parang years from now, pagtingin mo behind you, uy, ang dami ko na palang nagawa, ang dami mo na palang na-meet, na-create. At ang tawag ni Tito Boy dun sa shinare mo kanina, sabi niya, experience bank. And I think it doesn't only apply to, kasi sinabi niya sa amin as hosts, pero sa inyo as filmmakers, screenwriters, I'm sure meron din. Sabi niya experience bank na even if may ginawa ka in the past na feeling mo walang connection, lahat yon naiipon eh. Tapos mga gamit mo siya in some way, shape or form in the future. Yes. Experience bank. Ganda ng experience bank. Tapos huhugot ka doon. Parang mag-withdraw kapag kailangan mo, huhugot ka ng need mo for that moment. Baul. Love it. May last question ako, Direx. Bilang 17 years and 15 years in the industry and very successful. Direk, ako 20 years. Kaya mas matanda ako. Congrats sa atin. Don't feel so old. Ang ibig sabihin. Happy 2 decades. 2 decades. Grabe. By next year, over 2 decades in the industry. Ganun na yung sa akin next year. Diyos ko na nakatanda. Pero, syempre, you're both very successful. Hindi ko kayo hinihilot. Very successful. Ano sa tingin niyo yung, if you could pinpoint one strong trait na meron kayo that you feel helped you get to where you are now? Ano yun? Anong trait yun? Na sana ma-imbibe ng mga supers na nakikinig. I think grit. Tama. Yun yung naisip kong word mo nga, Direk. Parang grit. Ano yung grit, Direk? Parang tuloy ka lang ng tuloy na parang kahit may yung iba't ibang mga outside, kahit sa sarili mo sinasabi mo, ay hindi, imposter syndrome, ganyan. Ay, hindi ka mahusay, mas mahusay sila, or meron kang project na napalitan ka, kasi hindi ka raw magaling, or may mga tao na nauuna sa'yo. Pero kung may grit ka, eyes on the prize, siya. Feeling ko, yun yung nagsiseparate talaga dun sa mga dreamers at saka dun sa doers. Parang yung doer syempre dreamer din siya, pero yung grit, yung no. I will kuha ko to. Ito yung pangarap ko, kukunin ko siya. Pero syempre siya, double-edged sword ang grit, kasi pag sumusobra naman yung grit, parang wala ka nang pakialam sa mga ibang tao. Pero when you have it and you know how to use it right, yun. Kahit anong age yung grit. Parang hindi passion eh. Kasi yung passion parang we use it
loosely na lang. Parang wala na siya talagang ano sa akin. Parang, passionate ka. Ay, passionate din to eh. Passionate tayo lahat. Pero may grit ka ba? Parang, kapag may grit ka, alam ko kung ano yung pangarap mo, makukuha mo yun. Yeah. I believe that also, grit. So sa lahat ng nakikinig, kung gusto niyong malaman more about grit, si Angela Duckworth, merong very famous TED Talk. I-YouTube nyo lang. Yes! Angela Duckworth, TED Talk, Grit. Tapos lalabas yun. Super gandang talk. Nakaka-motivate. Thank you, Derek. Ikaw, Derek, JP. Isang trait. Ako, grit din. Hirap kausap. Kaya pala pinauna na sa director nito. Ano ba? Sa akin, instinctive siguro. Parang recently ko lang din siya natutunan. Kasi dati ang overthinking ko talaga. Pero ngayon parang mas natututunan ko na kung paano mas makinig dun sa first ideas. At wag pagdudahan yung, lalo na kung sa'yo nanggagaling naman yung ideas, parang wag mong pagdudahan yung sarili mo. Yun nga, parang trust the process. Parang minsan yung first instinct natin, yun yung tamang decision. So kung feeling mo magiging magaling ka sa isang bagay na ito, ituloy mo siya. Kung hindi magiging successful, edi move on to plan B. Kung ano yung basta meron kang clear path na gustong puntahan. Kasi parang natutunan ko siya nung nagdi-direct na ako para mga after pandemic, na parang doon ko na nare-realize na kung ano yung unang decision ko, yun yung laging tama minsan. Tapos, ayun, parang lagi ko nang nire-remind yung sarili ko na makinig ka sa first instinct. Kapag may tinanong, ano yung una mong maiisip, ano yung una mong sagot, pakinggan mo siya. So, yun. To trust your gut. Trust your gut. Totoo, no? Parang ang hirap niyang pakinggan, I think, pag mas bata tayo kasi syempre, the voices of other people get in the way. Nahalo siya dun sa atin. Pero, yun ang nagagawa ng age and experience. Tama, di ba? Yun yung nagagawa ng age and experience na mas na papakinggan mo alin ba'y talaga yung sa'yo, alin yung galing sa ibang tao. Yes. True. Thank you so much, Derek. Thank you. Maraming salamat sa pag-guest. Live na live. Hindi man live na live. Pero in studio. Kami. In studio, in Paano Ba To? And just in case hindi nyo pa napapakinggan, kasi unang umere ang guesting ko on ang Walang Kwentang Podcast and ang Walang Kwentang channel sa YouTube. So pwede nyo pakinggan yan. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you sa cup. Ay, at sa bag. Salamat din sa merch na meron ako. That you can get on ang walang sa website din pwede. Yes. Ang walangkwentangpodcast.com. Thank you so much. Love it. Thank you, Direk. Thank you.